Mahal, lalabas na. Ayan na. Tagaktak ang pawis sa noo ni Yumi dahil sa sunod-sunod na paghilab ng kanyang malaking tiyan. She's 9 months pregnant. Pinagbubuntis niya ang kanilang bunsong anak na babae. They already have 3 sons. Hinabol talaga ni Terence ang magkaroon sila ng babaeng anak kahit na 36 years old na siya sa kasalukuyan. Hold on baby, malapit na tayo sa hospital. Tila mas kinakabahan nito sa kanya kahit palagi naman ito nasasaktihan kung paano siya manganak. He's always right there beside her. Wala siyang pa sa Diyos dahil napakabuting tao ng napangasawa niya. Nagsimula man ang kanilang relasyon sa magulong sitwasyon, sinubok man ng kanilang pagmamahal at pinaglaruan man sila ng tadhana, ay hito pa rin silang dalawa kumakapit sa isa't isa. Ang sabi nga nito sa kanya noong araw ng kasal nila, walang bibitaw habang buhay kitang mamahalin. Ilang salita lamang iyon ngunit tumatak iyon sa isip at puso ni Yumi. Noong maaksidente sila sa kotse nito, kapwa sila nakaligtas. Ilang taon na rin ang nakakaraan simula nang mangyari iyon. Nabalitaan rin nila na si Grace at ang ama nito ang may pakana sa pagkawala ng preno ng kanilang kotse. Sa awa ng Diyos, walang namatay sa kanilang tatlo. Nabuhay sila at kaunting pinsala lamang ang kanilang natamo mula sa pangyayaring iyon. Kahit na malaki ang galit nila kay Grace at sa ama nito, ikinalungkot pa rin nila ang balita na siningil ito ng mismong mga nagawang kasalanan nito. Sadyang hindi talaga natatakasan ng kasalanan. Makatakas ka man sa batas ng tao, ngunit sa batas ng karma ay wala kang magiging kawala. Nalungkot sila sa brutal na pagkamatay ni Grace at ng ama nito. But again, it's destiny. Malapit na talaga lumabas ang anak mo. Itigil mo ang kutsi mo, saluhin mo. Napapasigaw na si Yumi dahil nararamdaman na niya ang paglabas ng ulo ng kanyang anak. Damn, what to do love? I'm scared. Natataranta nitong itinigil sa gilid ng kalsada ang kutsi at nagmadali itong pumuisto sa gawin niya. Ihiga mo ako sa likod. Manganganak na ako. Utos niya kay Terence habang napapairi na siya ng malakas. Oh Lord God! Pulang-pula ang guwapong mukha ni Terence dahil sa takot at pangamba nito. Ngunit sinunod pa rin nito ang utos niya. Kinarga siya nito at inilipat sa likod ng kutsi upang mahiga siya roon. Hubarin mo ang panty ko! Ah! Sigaw pa rin niya nang makahiga na siya sa kutsi. Sinunod nito ang utos niya. Damn baby, I'm scared. Baka mapano ang baby natin. Mangiyak-ngiyak ito habang hinuhubad ang kanyang panty. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay nito. Halatang takot na takot ito. Lalo na nang makita nito kung gaano nakalaki ang butas. Para itong masusuka na hindi maintindihan. Oh God, bakit lumaki ng ganyan yan, love? Oh damn, paano ko sasaluhin ng bibi? Oh God. Hindi nito malaman kung paano sasaluhin ang ulo ng bibi nila na nasa bukana na. Ah, magaling ka gumawa pero natatakot kang saluhin. Ah, ayan na. She gave all restraint para ilabas ang kanyang anak. Sanay na siya kung paano manganak dahil lahat ng tatlong lalaki niyang anak ay normal deliveries. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman kaya gusto na niyang makaraos. Sa susunod na linggo pa ang Judith niya, ngunit maagang humilab ang kanyang tiyan. Nasa trabaho pa naman ito nang mag-umpisang humilab ang tiyan niya kaninang umaga. Oh my God! Mas malakas pa ang sigaw ni Terence sa kanya dahil kitang-kita nito kung paano lumabas ang bibi niya mula sa kanyang katawan. Isang malakas na pag-iyak ng sanggol
ang umalingaw-ngaw sa buong kutsi. Nasalo ito ng maayos ni Terence. Punong-puno ng dugo ang mga kamay nito, ngunit ang takot at pangamba nito ay napalitan ng kakaibang kaligayahan. Oh, baby girl! Napapangiti ito habang panitulo ng masagana nitong luha. Naiyak na rin sa kaligayahan si Yumi, lalo na nang ihiga ni Terence sa bandang dibdib niya ang kanilang sanggol. You did it, mommy. You did it. I love you so much, my love. I love you so much. Buong pagmamahal siyang hinalikan ni Terence sa kanyang noo at sa kanyang labi. Hindi siya makapagsalita dahil pagod na pagod siya sa panganganak. Ang nakaya na lamang niyang gawin ay mapangiti ng matamis dahil nairaos niya ng maayos ang kanilang bunsong anak. Ang ganda niya. Kasing ganda mo siya, love. Hinihingal rin na bulong ni Terence sa kanya. Ngayon lang niya ito nakita na parang pagod na pagod at para itong tumakbo ng 10 kilometers. Ikaw daw ang kamukha niya, Daddy S. Mahinang sambit niya. Idinikit nito ang noo sa noo niya habang pinagmamasdan nila ng buong pagmamahal ang kanilang bunsong anak. Kuhang-kuha kasi ng kanilang anak ang matangos na ilong ng daddy nito. Katulad ng 3 anak na lalaki nila. Napakagwapo lahat at wala halos nakuha sa kanya, kundi buong mukha ni Terence ang namana ng mga ito. Ilang sandali lamang ay dumating na ang ambulansya na magdadala kay Yumi sa private hospital. Nagpunta agad ang kanilang mga pamilya sa loob ng private room. Nanganak ka sa kutsi, anak. Grabe, mabuti at nakaraos ka ng maayos. Nag-aalalang tanong ng mami niya. Ang galing po ng mister ko. Pwede na maging doktor. Napapangiti lang sa kanyang tabi si Terence. Fresh na ito ngayon dahil nakiligo na ito sa private restroom ng kanyang kwarto. Daig pa kasi ng 5-star hotel ang hospital room niya. Nagkasya nga ang lahat ng pamilya nila sa loob ng hospital room. I wonder what his face looks like when he saw the baby coming out. Natatawang biro ni Mr. Noah Hoffman sa anak nitong si Terence. Nakbayan pa nito ang anak habang masayang nakatingin sa kanilang anak na karga-karga ngayon ni Mrs. Yaya Hoffman, ang mami ni Terence. Oo nga, mabuti at hindi hinimatay tong si Ace. Takot pa naman ito sa dugo. Segunda pa ng mami ni Ace, kaya nagtawanan na ang lahat. Hinalikan ni Ace ang noo niya bago ito tumawa. Plano ko pa nga sana magtayo pa ng basketball team, but when I saw my wife's private part during the birth, damn, I'll stop making babies. I'll stop hurting my love. Tama na siguro ang 4 na baby namin. Hindi ko akalain na ganoon kahirap ang nararanasan ng asawa ko. So stop na tayo mag-make love? Bolong niya kay Terence. No way. Magpapa-family planning na lang tayo, love. But we will still have the best nights in our lives. Mamaya ba pwede na? Bulong rin ni Terence sa kanya. Pinalo niya ito ng pabiro sa braso nito. Hinuli naman nito ang kamay niya at hinalikan iyon. Nako, kayo talagang mag-asawa oh. Nagbubulungan agad kayo riyan. Baka gumawa na naman kayo ng apo ko ah. Hinay-hinay, baka mabinat kayo minira. Sita sa kanya ng mami niya, kaya nagtawanan ang lahat. Pinabuhat naman ni Mrs. Hoffman sa mami niya ang anak nila. Ikaw naman muna, Mari, ang magkarga sa baby girl natin. Napakagandang bata. Nako, Mari, ang ganda nga. Kamukhang kamukha ng mga kuya niya. Ang ganda-ganda ng apo natin. Masayang pinagmasdan ni Yumi ang kanyang mami at ang mami ni Terence. Mag-best friend na halos ang mga ito simulan nang ikasal sila ni Terence sa simbahan. Naging mag-BFF na ang mga ito.
Patingin na rin kami ng apo namin. Singit ni Tatay Berteng. Oh, ito Berteng, ang lusog-lusog ng apo natin. Sagot naman ng mami niya. Nakakakita na ang Tatay Berteng niya at ang Nanay Mina niya. Naging successful ang operasyon ng mga ito, kaya't muling bumalik ang paningin. Binigyan na rin ito ng kabuhayan ni Terence bilang pasasalamat sa pagkupkop at pagmamahal sa kanya. Tumaba na ang Nanay Mina at Tatay Berteng niya. Namasyal ang mga ito halos sa buong mundo. Dahil palagi nilang kasama ang mga ito sa tuwing namamasyal sila ng kanilang pamilya. Madalas kasi sila mag-out of the country at sinasama nila ang mga ito. Gusto nilang makita ng mga ito ang kagandahan ng mundo. Nakapasyal na sila sa Hong Kong, Japan, Korea, Sydney, Singapore, Canada, New York at ang susunod nilang papasyalan ay ang Holy Land sa Italy. Request iyon ng totoong parents niya at nagustuhan naman rin iyon nila Nanay Mina at Tatay Berteng. Sa susunod na 2 buwan na ang flight nila. Libre lang ni Terence palagi ang bakasyon nila. Kaya naman masayang masaya si Yomi dahil mahilig palang mamasyal si Terence at galanti rin ito. Tuwang-tuwa rin ang mga magulang niya. Minsan nakakasama nila ang magulang ni Terence pero bibihira lang dahil napaka-busy ng mga ito sa kanilang negosyo. Sa ngayon, naroon sa mansyon ang 3 lalaking anak nila sa pangangalaga ng mga personal maid ng mga ito. Bukas naman ay uuwi na rin agad sila sa mansyon. I love you so much, Yomi. Bulong ulit ni Terence sa kanya, kinagabihan. 2 na lang silang naiwan sa loob ng hospital dahil nagsiuwian na ang kanilang pamilya. Kanina ka pa I love you ng I love you dyan. Pansin niya kasing kanina pa nag-I love you si Terence sa kanya. Sorry, ewan ko ba, mas lalo yata kitang minamahal ng todo at sagad. Mahal na mahal kita. Hindi ko mapapantayan ang sakripisyo mo para sa pamilya na binubuo natin. Salamat ha. Salamat sa lahat, asawa kong maganda. Salamat sa pagbigay ng buhay sa mga anak natin. Salamat sa pagpapasaya sa akin ng gusto. Salamat sa pagiging mabuting mami mo sa mga anak natin. At maraming salamat talaga sa pagsasakripisyo mo para sa pamilya natin. I'm so proud of you, Mami Yomi. I love you so much. Niyakap siya ng mahigpit ni Terence. Ramdam niyang mahal na mahal siya ng kanyang asawa, ngunit tila mas nag-uumapaw na ang pagmamahal nito sa kanya sa paglipas ng panahon. Lalo pa siya nitong minamahal at wala na siyang mahihiling pa. Mas mahal na mahal rin kita, Terence. Sagad na sagad. Ngumisi ito ng pilyo bago kinurot ang kanyang 2 pisngi. Bakit kaya kapag ikaw ang nagsasabi ng sagad na sagad, parang may tumitigas sa bandang ano ko? Sabay silang natawa ng malakas. Nagising tuloy ang natutulog nilang bibi.